Ilang pang ahensya ng pamahalaan ang sumailalim sa budget review. Ngayong araw, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng kanilang mga proyekto ngayong taon. Samantala, kinumpirma din ng Malacanang na isang dating opisyal ang ginawaran ng Pangulo ng Executive Clemency. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Aljo, bubusisiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pag-aaralan ang budget execution ng Department of Migrant Workers, MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong araw. Layo nitong tiyakin ang maayos na implementasyon sa mga proyekto ng mga ahensya ng gobyerno mula sa pondong nakuha sa General Appropriations Act o pambansang pondo ngayong taon. Una nang sumalang sa Budget Execution Review ang Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Education at iba pang sangay ng pamahalaan. Samantala, ngayong araw din, inihayag ng Malacanang na binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mapilog. Kinumpirma yan na Executive Secretary Lucas Bersamin at binigyan din ang mabuting pamamahala at mga parangal na natanggap ng Iloilo City sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde. Kasabay ng pagbibigay ng Executive Clemency ay ang pagbawi rin ng administrative penalties at disabilities ni Mabilog. The President decided to grant the request of former Mayor of Iloilo City, Jed Mabilog, because he pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged because he was forced by circumstances to go to another jurisdiction and to stay away from the Philippines for some time. And we found justification in his declarations, in his explanations. Matatanda noong 2017, tinanggal sa pwesto si Mabilog matapos mapatunayang guilty ng ombudsman sa kasong serious dishonesty na nag-ugat dahil sa kasong isinampa noong 2013 dahil sa hindi umano mapaliwanag na pagtaas ng kanyang yaman na nagkakahalaga ng higit 8 milyong piso. Inakusahan din si Mabilog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon bilang isang major drug protector at isinama pa sa listahan ng drug watch list na naging banta umano sa buhay ni Mabilog at dahilan ng kanyang paglisa ng bansa. Sa kabila nito, kinilala ng palasyo ang mga nagawa ni Mabilog, kabilang ang natanggap ng Iloilo City bilang isang livable city mula sa National Competitiveness Council of the Philippines at ginawaran pa ng PIDEA ng pagkilala dahil sa anti-illegal drive noong 2016. Sa isang post, pinasalamatan ng kampo ni Mabilog si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patunayan niya ito na may hustisya at tiyak na mabibigyan nito ng panibagong pag-asa hindi lamang si Mabilog kundi pati na rin yung kanyang pamilya. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa Studio Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.